Alright mga kabutsawals, dito na ako sa Masinloc, no. Medyo hindi magandang panahon ngayon, parang uulan. Now, doon papunta ng bayan ng Masinloc. Ito yung, dito ako sa Don Ramon Paihaws, ayan, no. Doon ako galing sa Kabanggan. Mag-scout ako ng mga properties for sale dito sa Masinloc. Stop over muna ako dito sa Don Ramon Paihaws kasi mukhang uulan eh. Ito ang pwesto nila. Yan, no? Magandang parking space, no? Tapos al fresco ang dining nila dito. Yan. Alright, di ba? Simple lang, no? Tapos dito yung production area nila. Meron silang second floor. Check natin dito sa taas. Marami silang guest. Yun. Nice place, oh. Nice. Tapos meron silang wash area dito, no? Maganda dito, ha. Al fresco dining. Tapos yung mga table nila, oh. Simple lang, no? Gawa sa ecowood. Hello. Nice. Dito muna tayo mga kabutsawals. Dine in muna tayo dito. Meron din sila sa iba. Kung natatandaan nyo, may binlog ako dun sa sa iba, yung bahay na dating may restaurant. Katabi nun ganito, Paihaws, Don Ramon Paihaws. Doon siya nagsimula sa interior hanggang sa nakapaglagay siya dito. Palagay ko tinambakan niya tong lugar niya. Oh, naka-backfill to eh. Kasi yung paligid niya, ayan, no. May mga mangroves. Ibig sabihin, pinapasok yan ng dagat kapag ka nag-high tide, di ba? Mga malamang mura niya na lang nakuha tong property na to. Usually kasi yung mga ganitong mga properties, mga lubog, mura lang yan eh. Gagastos pa kasi sa pagpapatambak, di ba? Kagaya niya, no. Kaya naka-backfill siya ng mga 2-3 metro siguro hanggang doon. Dahil yung kabilang bakod, yan, mangroves na yan, yun. Ito yung view mula dito. Pero ko na nakikita sa FB to eh, pero ngayon lang ako nakapunta. Alright mga kabutsawals, dito pa rin ako sa Masinloc, no. Ko-coffee muna ako. Medyo na-ignorantihan nga ako dun sa coffee maker nila eh. Touchscreen na, yun, no. So itong 7-Eleven na to dito sa Masinloc, ano to, 4 months pa lang. Maganda parking space, malaki, oh, maluwag. Ayan na. Labas tayo para makita nyo. Ayan. Maluwag ang parking space sa 7-Eleven dito. Nice, oh. Ang lalaki ng mga poste, di ba? Tapos high ceiling. Ito yung mga business establishments na pwede nyo ipagawa kapag nakabili kayo ng mga properties, lalo na dito sa Masinloc. Talagang booming na. Ang ganda ng pagkakagawa ng building na to. Ayan, contemporary design. Now ito, andito tayo sa pinaka main thoroughfare na rin ito na Masinloc eh. Yan ang National Highway. Yan nasa harap, no. Nice bike, sir.
Nice bike. Sabi. Yun, papunta na ng bayan ng Masinloc yan. Mamaya punta tayo dyan. Yan. Marami na rin mga ano dito, establishments, no. Doon ang munisipyo niya eh. Ito yung building, oh. 7-Eleven, bagong 7-Eleven dito sa Masinloc. Ganda, no? Alright. Ganda ng pagkakagawa ng building. Okay mga kabutsawalis, andito ako ngayon sa pinaka plaza ng Masinloc, no? Yan, no? Kapag ka may event sa Masinloc, fiesta, yan, maraming tao dito. Paghapon, maraming mga binibenta dyan, alam nyo na, mga ganyan-ganyan, no? Yung mga turo-turo, okay, mga fast foods, mga food carts, marami yan dito. Tapos ito ay yung pinaka commercial center ng Masinloc, no? Nandun ang police station, may simbahan doon. Okay. Tapos yan, ito yung bagong commercial center ng ano, Masinloc. May 7-Eleven doon. Alright. Yan. Ang Masinloc po ay first class municipality, ano? Kaya mataas na rin ang value ng mga properties dito, especially dito sa pinakasentro. Nandun po ang palengke ng Masinloc, doon. Tapos ito ay bagong gawang commercial center. Mga 4 years 5 years ago ginawa to. 7-Eleven, you know. Okay. And then palabas dyan, papunta na ng National Highway yan. Tapos merong university dyan. Then dito papunta na to ng palengke. Yan. Dyan tayo galing. Alright. Yun. Okay. Dito may malaking puno ng nara dito, ayan, no? Tapos merong pakak, no? Ikot lang tayo dito sa paligid ng ano, ng sentro ng Masinloc, no? Tignan natin kung anong meron dito sa loob ng ano, ng commercial center nila, para makita ninyo, just in case na mapasyal kayo ng Masinloc, alam nyo na yung mga lugar, no? Yan, one way yan. Yun, papuntang palengke. Alright. Nandyan din yung mga iba pang establishments. I think dyan binabagsak ng isda. Sir, dyan nagbabagsak ng isda, ano sir? Oo. Dyan po. Pero ang ano talaga doon, sir? Kasi ngayon sa ano na, sa fishport na, sa may Santa Lucia. Ah, may fishport na dito? Opo. Saan po yung fishport banda? Sa Santa Lucia po. Doon sa bandang dulo. Saan ako pwedeng dumaan? Dito po. Dito po. Hindi, may sasakyan po kayo? Meron po akong... Dito po kayo. dito. Diretso. Dire-diretso papunta Kaliwa doon. na po kayo dyan. Diretso na po yan. Hanggang dulo. Hanggang dulo, Dulo fishport. po, doon ang Tuming anong oras po binabagsak isda rito? Madaling araw. madaling araw po. May ano na. Ah, okay. Pero ganitong oras wala, no? Yung mga Mga nalilisit sa ano po. araw, mga Yung mga... Ah, ibig sabihin, baka may machambahan ako na Mga isda. nangangoy lang pang-araw. Ah, okay. Palengke rin po. Marami dyan binabagsak dyan na mga nangangahuli. Yung pang-araw na ano. Hindi, yung dun mismo sa fishport wala ngayon. Ay, wala. Wala po sa ngayon. Sa umaga lang. Kamaga po. Okay. Pero dito sa bangka dyan, wala na nagbabagsak dyan, ano? Wala na. Wala na po dyan. Kung pupunta po ako nung island doon, anong tawag po doon sa island doon? San Salvador. San Salvador. Oo, pag pupunta ako doon, saan po ako sasakay? Diyan po may mga bangka po dyan na ano, nag-aabang na ano, mga pagpasahero. Okay, may mga resort din ba doon? Meron po sa may bandang Dalolak, may resort po dyan. Ah, okay. Alright, salamat po. Yes po. Pabuhay kayo. God bless po. Salamat po. Yan, PGP. Tignan natin yung loob ng mall, no? Ito, nice.
May food court dito sa baba. Ayan, may nanay si kuya. Ah, nice. Okay. So merong ano dito, tindahan ng mga isda. Ayan o. Apps Pet Shop. Ito na mga isda. Kinakain kaya to. So ayan, pagka gusto niyo po maglagay ng aquarium, pwede kayong pumunta dito. Ayan o. Meron silang mga, hindi ako familiar sa mga isda eh, pero definitely pag gusto niyo mag-alaga, punta lang kayo dito. Ayan. Nice, no? Tanong tayo, ano yung pinaka mahal nilang set? Ang gandang isda nito, oh. Oh. Hmm. Yan, no? May mga rampayero pa dito sa mga gara-garapon. Miss, pwede magtanong? Yung mga isda nyo na to, saan huli to sa Scarborough? Hindi po. Mga first water po to, sir. Ah, freshwater lahat yan. Ayun, ano yung isda na yan? Tilapia? Ito po, pako po. Magkano yung ganyan? Nasa- Let's say magpapaset up ako ng isang aquarium. Depende po sa ano, sir. Kasi 5 pieces po kami, sir. Eto, halimbawa, ganito kalaki. Lalagyan ko Sa ng... ganyan, sir, wala kami available. Pero yung mga ganyan kalaking setup, magkano yan? Hindi po namin namin presyo ng malalaki. Ang alam po lang namin yung mga Itong maliliit. galon sa tiyanggal ng ano. Ito, halimbawa, ito, maganda eh. Para mga plastic yung isda. Eh, anong tawag dyan sa mga isda na yan? Clotetra po. Ha? Clotetra. Clotetra. Opo. Yan, magkano yan buong aquarium na yan, kasama yung mga isda? 120 po kasi yung isda, sir. Tapos yung aquarium, 840. 120. Tapos yung aerator niya po, 450. Kasama na yung food. Nagdi-deliver ba kayo? Pero pag ita-transport ko yan sa Kabangan, papaano? Ano po, sir? Pabalot siya, sir. Ilang karton, tapos ito plastic po yung mga isda. Hindi mamamatay? Hindi po, kasi may oxygen naman po, sir. Ano yung oxygen di baterya? Hindi po yung, i-impake po siya. Yung naka-oxygen. Okay. Kailangan within ilang oras? Kahit kahit kinabukasan po po, sir, basta hindi lang siya tanggalin sa plastic na May tubig yung plastic? po. Siyempre. Okay. Nice, ha? Etong isda na to, yan, no? Anong tawag dito? Ayan, no? Parang masarap ipaksin. Yun, yung may kulay orange na yun. Yan. Yan, no? Ha? Ito may itim tapos may orange. Yan, no? Simple bar po yan. Ano? Okay. Tapos, ito. Oscar po. Wow. Kabisado mo lahat. Ano? Hindi po masyado po sa mga monster view. Ito parang lapu-lapu. Oscar din po din, sir. Ano? Oscar. Oscar? Opo. Okay. Nice. Nagbi-breed din kayo, miss? Hindi. Saan galing itong mga fish nyo? Saan nyo in-order? Cartimar po. Ha? Cartimar. May hila po. Ah, sa Cartimar. Opo. Okay. Oo. Nice, ha? Etong mga, ano pinakamahal yung fish dito? Ayun na yung parang may pating, kanina nakita ko doon. Ano po yun? Red tail catfish po. Magkano yung ganun? 10
po. 10K. Opo. Dito, anong pinakamahal yung fish? Yung, ano po, yung... tawag doon? Yung malapad? Yung para siyang... Pating? Pating. Yan, magkano yun? Sturgeon? Ano po ang pangalan niya? Yun yata yung kinukunan ng ano, oh, parang pating yun. Oh. Shovel nose po. Shovel nose. Ah, yun. Yung may... Ito. Yan. Magkano yan? Hindi po yung isa. Yung mas malaki. Malaki. Yung parang tiger. 11 po. 11. Parang ano rin ano, parang hito. Laki din. Tapos ito mga stones yan. Opo, mga po. Ah, Yan po yung mga pagkain nila. Like, alin? Ito. Okay. Hindi pwedeng pakainin ng iba, no? Kailangan orderin yung pagkain sa inyo. depende po kung meron din kasi ngayon parang ano, yung mga ulo na maliliit. Tapos, Ah, pwede kami manghuli? opo. Okay. Binibili din yun, sir. Ah, yung uod. Alright. Maraming salamat. Oo. Ayan, mga kabutsals, no? At tayo sa taas. Ano ba meron sa taas? Okay. O yan, ganitong pagkakagawa ng center nila, no? Ayan. Maliwanag kasi. Ano bang tawag dyan? Di ba parang may louver siya para pumasok yung liwanag. Ayan, no? Tapos daming poste ng building, ha? Oh. Nakapunta tayo sa palengke. Punta tayo sa palengke. Okay. Doon tayo galing kanina eh. Di ba? Ikat tayo dito. Check lang natin yung palengke ng Masinloc. Tapos dadaling ko kayo sa Baywalk. Ayan. I think ito yung pinakamalinis na palengke sa Zambales. Palengke ng Masinloc. Good job, Mayor. Malinis po talaga palengke nyo dito. Dati wala yan. Yan mga ano yan. Gagawing terminal siguro ng mga tricycles yan para organize silang. Ganda oh. Alright. Hapon na kaya expect natin wala na masyadong laman ng palengke. Pero nevertheless, gusto ko pa rin kayong iikot dito sa ano, palengke ng Masinloc para makita ninyo. Yan ang palengke ng Masinloc. Di ba? Up and down. Ayun oh. Tignan natin kung ano meron sa palengke ng Masinloc. Oh. Now, ito yung kainan. Ayan. Tapos, dito yung tindahan ng mga bibingka. Galing na ako dyan dati. May vlog na po ako dito. Pero, vlog uli natin. Hapon na kasi kaya walang masyadong laman. Balik na lang tayo bukas ng umaga. Ayan. Ganda, no? Tignan nyo. Tignan nyo yung pagkakagawa ng building, no? Oh. Diba? Ganito dapat ang palengke. Maaliwalas, true and true ang hangin. Ayan. Maluwag ang hagdan, paakyat na second floor. Diba? Naka-elevate, yan oh. Elevated siya. Tapos ito, papunta second floor. Maluwag ang ano, ang hagdan packet sa taas. Maraming ilaw. Then bukas tayo bumalik pagka maraming isda. Ngayon wala eh. Pero basically, yan, maraming shells talaga dito. Yan, mga suso. Alright. Shout out na mga boss. May nanonood sa akin, dalawa. Okay. And
So hapon na, may tinda pa rin siya, di yellowfin. 'Di ba? Ang ganda ng palengke ng Masinloc. Pero nagtataka lang ako dito. Bakit ganito? No? May hagdan pero hanggang dyan lang. Oh. Sinara nila. Hindi nila tinuloy. Okay. Yan no. Ganda no? Kita niyo yung bundok doon sa unahan? Air conditioned yung taas ha. Hanep no? Siguro may isang malaking ano dito, parang parang ano yung mga tindahan ng mga ano niyo na, mga appliances, no? Parang mall siguro sa taas. Hindi na tayo aakyat, gusto ko lang naman pakita sa inyo yung itsura ng palengke ng Masinloc. Yan. Paikot, may baywalk no. Now, dito po, kasi meron pang isang isla dito sa Masinloc papunta dun. Yung island na yun, ano. May sakayan po ng mga bangka dito. O makikita nyo, may kapitan ng bangka, oh. Yung mga bakal na yan. Diba? Yun ang power plant ng San Miguel. Dati Napocor yan, binili ng San Miguel. Yan ang nagsusupply ng kuryente sa Luzon at saka sa Zambales na rin. Kaya mataas ang ira ng Masinloc dahil dyan sa national, dahil dyan sa power plant na yan. Yun no, ganda no? O yan no. Kaya masarap din pong tumira dito. Masarap ding bumili ng mga properties dito sa Masinloc. Alam niyo ba ang lahat ng estudyante dito sa Masinloc libre sa gamit, libre sa pagkain. Yes, that's true. Ganon kabongga ang Masinloc. Tapos dito yung sakayan papunta doon sa island na yon. Tanungin natin kila Mano kung anong isla yon. El Salvador? Ano sabi ni Manong kayo? Ano, pwede po magtanong? Ano pong isla yan? Pulo yan, pulo. Ah, pulo. Tinatawag yan ang pulo. Pulo. Hindi po nakakabit sa mainland yan. Salvador. San Salvador. Tuwing anong oras po buwabiyahe bangka dyan? Maga hapon. Ngayon wala na. Ayun pa lang, pag hapon ang bihira eh. Magkano pong pamasahe hanggang dyan? Siguro mga 50, gano'n. 50. Depende sa ano. May tricycle dyan ano? Wala. Ah, walang tricycle, lakad lang talaga. Hindi pwedeng ibangka yung motor papunta dyan. Ewan ko lang dyan, sa loob. Hindi ko lang alam kung ano dyan. Parang sitio. Pero may mga resorts po dyan ano? Na pwedeng tulugan. Oo. Oo. Wala naman kayo nakikitang barko ng China dito malapit. Wala. Anong salamat. Yan. No, kung maglalakad ka pa ng konti, tignan nyo, di ba? Relax lang sa mga bossing dito. After work, yan, sarap tumambay dito. Alam niyo yung amoy ng tabi ng dagat, di ba? Parang nakaka-energize. Ewan ko lang kung may nahuhuli ng isda dito sa tabi. Pwede kaya mga wheel dito. Ano po itong building na to ginagawa? Market pa rin po. Ah, part pa rin ng palengke. Saan po binabagsak ang isda dito? Sa Market sa sa Santa Lucia. Pinakadulo po. May kalsada. Ito, susundan. Saan ang kalsada yung kabila? Dito sa Oo. yan sa simbahan, sa Market simbahan. Oh, dire-diretso. Diretso niya lang po hanggang dulo. Hanggang dulo. Ngayon walang binabagsak na isda, no? Ngayon sir. Ngayon wala na. Tuwing umaga-aras na rin. Anong oras po? Mga 6 AM 6 a.m. to 7 AM. Oo. Ito pinakamatagal na po yung 8. Pwede akong bumili ng isda doon? O hindi? Pwede rin sir. Pwede. Mas mura kaysa doon sa palengke? O pareho lang?
Same lang din po pero mas marami ka pagpilian. Okay, kasi hindi naman, pero mas mura ang bigay nila kapag taga-palengke, ano? Sir. Tama, oo, protection yun eh. Oo, oo. Okay, pero na lang kung bibili ako ng kalahating tonelada. Pag-wholesale siguro yan. Oo. Thank you, boss. Okay. Yan. Kita nyo, mababait ang mga tao dito sa Masinloc, no? Hindi mga suplado. Yan, nakikita nyo yung mga bakal na yan. Diyan nakatali yung mga bangka, no? Tapos may hagdan dyan, ayan, no? Yan. Diyan, pag dumire-diretso ka pa dyan, baywalk na yan. Punta tayo sa baywalk. Balik tayo doon sa motor ko. Alright, so ano pala to? Part pala to ng ano, Masinloc and Oyon Bay Protected Landscape and Seascape. Itong area na yan, hanggang dun yan sa may Palawig, no? Protected area under the DNR Zambales. Yan. Dapat hanggang Scarborough na. Boss, thank you. Ito maganda dito sa Masinloc eh. Tignan nyo ha. Ang dami nilang gulay dito compared sa Kabanggan. Oh. Tsaka mas mura yata ang gulay dito. Ayan, no? Di ba? Tsaka mataas ang ano, ha? Palagi ko papalitan na nila to. Oh. Ayan. Okay, vegetable section ng Masinloc. Yun na yung pinanggalingan natin, gano'n na yun. Ganun. Tapos ito na yung ano, yung kanilang mga bibingka. Pogi, anong tinda mo? Butchawals TV. Para kasi nanonood sa akin 5 lang eh. Pag nanonood ka di 6 na kayo. Okay. Pito na, di ba? Eh kung isang cellphone lang ang ginamit nyo, edi isa lang din yun. Okay, gamitin mo lahat. Tingnan natin yung mga bibingka nila, ano? Hapon na, di ba? Pero marami pa rin silang tindang bibingka, oh. Tsaka mga suman. Ayan. Very organized talaga yung palengke nila, no? Hindi halo-halo. Nakahiwalay kagaya nito, mga food na to, nakahiwalay dun sa karne para hindi nakakontaminate. Ayan. Nice. Ayan. Well organized. Now, ito ang karinderya nila. Na-vlog ko na to eh, pero ewan ko. Yan. Yan, no? Yan, nakahiwalay din, kainan, no? Alright. So ito ang Colegio de Masinloc. Tanda, no? Boss, magtatanong lang po. Ito po bang Colegio de Masinloc? Public ba yan? Government yan? Private? Government din, di ba, Deflex? Government po yan? Libre mag-aaral dyan, ibig sabihin? Okay. Nag-ooperate na po ba? Hindi pa? Ibig sabihin bago pa lang po mag-ooperate. Nice. Ang swerte nyo naman mga taga Masinloc. Yan. Yan, si boss. Boss, shout out ka. Subscribe ko naman para madagdag yung subscribers ko. 3 lang eh. Thank you. Okay. Nice. Ganda, oh. Yan. So yan ang Colegio de Masinloc. Yan. Now, swerte yung mga estudyante dito, no? Alright. Ito nyo, no? Ang laki pa ng pwedeng i-develop dito sa lugar na to. Ayan, no? Meron silang, ito may nakita ako dito eh, parang Chinese baywalk.
Yun, kaso bawal pumasok. Ayan o. Diba? Baywalk. Yan, ikot tayo sa kabila. Ito ay covered court. Okay. Tapos ito yung Municipal Rehabilitation Center. Serbisyon Putog. Ibig sabihin agarang serbisyo. Ewan ko pwede pumasok dito sa ayan o. May tambayan pa dito maganda, diba? Mga buildings dito sa Masinloc, mga government institutions, government buildings. Municipal Circuit Trial Court. Ang ganda naman dito kasi bawal yata pumasok. Oh. Diba? So halos dito yung mga government institutions no. Malayo yung munisipyo talaga nila dito. Okay, andito yung pinakaano nila, RHU. Laki ng RHU nila oh. Then katabi yung recovering facility. Di ba sa basurahan yan? Oh. Ganda ng building no. Parang hospital na rin yung RHU nila. Nice. Okay. Ganda ng Masinloc. Ito yung inyong magiging town kung sakasakaling bibili kayo ng property dito, di ba? Now, ito, dire-diretso to. Yun na yung Baywalk. Yun, nakikita nyo ba mga kabutsawals? Ganda, no? Nandyan din ang sunset. Ito, bakit meron silang Municipal Rehabilitation Center dito, no? Ayan, no? Nice, 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 nice. The last time na pumunta ako dito, medyo matagal na. Pero this time, syempre, mas marami na akong mga subscribers. Baka sakaling maraming manood. Ayan. Oh, ano? Shout out na. Shout out Junior Magallanes. Ha? Shout out Junior Magallanes. Shout out din kay Chloe De La Cruz. Oh, gusto niyo makita kayo sa YouTube Opo. ng 5 viewers ko? Opo. Oh, ito. Shout out kay Putsawals TV. Yes. Subscribe na. Wala. Subscribe na, like and follow. Subscribe. Wala. Sa page ni Junior. Karopa TV. Okay. Hindi kayo magsusubscribe. Baka may cellphone kayo dyan. Lagay nyo na. Picturean nyo na. Bilis. Oo. Oh, yan. Baka nakikita ako dyan, kuya. Ay, Ayan yun. Okay. Sticker ka dyan guys, sticker. Wala eh. Di bali, pagbalik ko uli. Yan, sama mo kami next vlog mo yan. Syempre, anong content natin? ano daw po? Kahit ano daw po. Kakain lang po. Magmumukbang tayo? Oo, pwede. Magmumukbang tayo ng okra. Ay, hindi. Sige kuya. Sige. O, tignan nyo na lang ha. Putsawals TV. Thank you. Like and follow. Alright. Okay, ito. Now, meron ditong isang ang problema mga bossing, mga kabutsawals. Meron pala ditong mabibilhan ng kape.
Paborito nating kape. Ang problema, nakainom na tayo ng kape sa 7-Eleven. Nice ha? Nice concept, sir. Yeah. Anong pangalan po ng store nyo? Teardrop Overland Cafe. Teardrop. Yes po. Okay. Why teardrop? Umaapaw sa sarap? Hindi po sir, bali. Kung alam niyo yung pangalan po ng mga mobile home sa US nun is Oo. ang tawag sa kanila is teardrop. And then Teardrop, teardrop, di ba? teardrop, Luha. hugis teardrop. Oo. Then yung gamit namin is draft dispenser. Pang beer, Kung ano sir, di ba? Opo. Pwede ba Bali, may beer po ka? Kasi ang gamit po kasi namin na coffee is nitro. Nitro cold brew. Kaya May top coffee ka system. dyan yung gising ako ng 5 araw. Kayang-kaya yan sir. Kaya iinom ko lang ng kape sa Lately. sa City Cafe ng 7-Eleven. Sayang. Pero anyway, sige, Kung papa. Sa caffeine po kasi sir, Mm. sa pinakamataas na caffeine content sa lahat ng coffee is nitro cold. Nitro cold. Yes po. Why? Nape-preserve yung caffeine, yung kanyang Mas matagal po kasi ang brewing process kapag cold brew. Then ini-infuse pa po ng nitrogen. alright. Okay. Ano ang pinakamasarap yung coffee dito? Ang best seller po namin is Spanish latte and yung caramel macchiato. Oh, yeah. Caramel macchiato, of course. Pero yung Spanish Latin, ano ba yun? Spanish latte po is Latte. same. Yes po. Oo, kala ko Same Latin. po sa Vietnamese coffee na ang ginagamit pong sweetener is condensed milk. Okay. Wow. Nice ha. Ganda ng concept mo. Saan mo ito nakuha? It's from ano po? From a friend sa Ilocos po. Nice. Tapos, sinet up mo rin talaga yung SUV mo ha? Nilagyan mo ng awning. Okay. Sa overland po talaga. Pang overland talaga. Strike anywhere. Nice. So, yung buong machine nandyan na. Yung mga coffee beans nandyan na. Siya po sa loob. Ready na yon, ready for dispensing na yon, ano? Hindi naman. Kumbaga yung gantong system po kasi mas mabilis ang serving. Dahil ano na siya. Anong ginagamit yung electricity? Naka-ano po siya. May inverter ka? Naka-keg. Keg? Yes po. Bago sa pandinig yung keg, parang powder keg. Bali, Cornelius keg po yung tawag sa kanya din. Pressurized po ng nitrogen. I mean yung kuryenteng ginagamit nyo. Ay kami po may battery lang po kami. Battery Then lang. naka-inverter. Naka-inverter. Yes po. May solar, wala. Wala. If you don't mind, paano yung pagpe-permit ng mga ganito? Bali, ang permit po namin is called ambulant permit po sa Ambulant munisipyo po. permit. Ano po? Yes po. Meron kayong physical office, parang ganun lang. Ay, wala. Basta ambulant permit. Apo. Hanggang Masinloc lang kayo, anywhere in Masinloc, ganun ba? Yung per municipality po, Mm. yes po. Then kumukuha po kami sa barangay. Pwede mo ba ako bigyan ng estimate ng investment dyan? Halimbawa lang, ano, may magpa-franchise. More or Wala less, kang planong ganun? siguro mga ano sir, 300. 300 franchise. Yes po. Franchise. Siguro po, ganun. Hindi syempre kasama yung SUV, di ba? Ito lang. Buong system na po ng business yun. Kasama na po yung trailer. 300 franchise. ROI sa tingin More mo? or less po siguro. Ang ROI, more or less. Depende po kasi sir sa pwestuhan. Hindi, let's say on the Tingin ko average. Kaya ano eh. Kaya 1 year. Kaya. Kaya. Ito sa 300 na investment mo dito, ito yung location mo. Sa tingin mo ang ROI mo gaano katagal? Less than a year. Less than a year. Okay na 'yon. Kayang-kaya. That's po. good. Yes po. Oh, tapos harvest ka na lang after a year. Yes po. Mas Right. kasi unique po yung ano eh. Yung concept. By the way, what inspired you to make that concept? Value po kasi ano, sa tito ko po talaga ito. Oh. Wow ha. Mga kabutsawals. Ibang klase, unang sip gising. Concentrated po yung coffee namin. Wow. Kailangan ko yata mag-take uli ng para sa high blood. Yes po, ang ano po kasi ang cold brew is brewing time is 12 to Ibig sabihin parang cold press siya.
Hindi po, bali binubrew po sa room temp na water yung coffee. Okay, For more hindi than siya 12 pinapakuluan. hours. Yes po. Kasi po kapag pinapakuluan po ang beans, then Nawawala. mas na-extract po kasi yung acid. Okay, so kapag ito cold hindi brew is acidic. Less acidic po ang cold Wow. brew. Yes po. Nice. Yung keg na sinasabi mo doon ginagawa yan, di ba? Bali, Ito. sa ibang gamit po, then Ini-store nyo na lang dyan. pinifilter po muna. Dalawang Okay. beses pinifilter, dalawang klaseng filter, then ini-store na po sa cake. Then pe-pressurize na po namin ng nitrogen. Yung I-infuse technology po na to saan galing? Huwag mo sabihin sa YouTube. Ano po ang unang nagdala po ng nitro system dito sa ano is pagkakalam ko Starbucks. This one is para siyang mobile na maliit, no? Yes po. Starbucks nga. Starbucks nga. Starbucks nga. Matapang po sir. Oo. Tsaka ma-aroma yung coffee. Anong gamit nyo? Arabica? Bali blend po kami ng Blend ng Arabica tsaka Arabica Robusta. and Robusta. Local Locally sourced. local. Okay, Support from Batangas kasi galing ako From, Batangas eh. Bali from Robusta is from Sultan Kudarat. Wow, okay. Then others is from Hatok. Minsan po kapag na-short ng supply is mag-imported po na Arabica. Arabica. Arabica mas medyo mild Mas eh. maamoy po. Pero mas mild yung caffeine Yes, po. compared sa Robusta. Robusta. Yes po. Ang Robusta kasi yun ang Talagang- karamihan sa atin no. Karaniwan dito sa atin. Nice. Ang caffeine content po kasi ng halimbawa isang espresso shot is around 70 to 70 milligrams. of caffeine. Oo. Ang nitro cold brew is around 200. Yun po You sa mean pagkakalam ko. 200 milligrams to? Hindi naman. Sa isang serving po. Yung isang serving nyo, gaano kalaki isang serving? Ang isang 12 serving ounce? is around 160 to 180 ml. Depende po kasi sa Okay. sa flavor ng coffee na order. Oo. Sir, would you mind if I ask you your name? Hi, my name is Jay. Jay. Raso. Oo. Si ma'am, Jenny po, girlfriend ko. girlfriend mo. Kala ko wife mo. Malay mo. Di ba? Sana po. Malapit na. Oo. Congrats sir. Ganda ng business mo. Oo. Bali, anong page niyo sir sa YouTuber ako. Butchawals TV. Taga saan po kayo? Taga Kabanggan lang ako. Ano ako, homegrown Nagmumotor lang po vlogger. kayo pumunta dito? Yeah, okay. Salamat kila Sir Jay. Maraming salamat, sir. Check natin yung Baywalk, no? Mga Lodi, mga kabutchawals. Ito ang Baywalk paghapon dito sa Masinloc. Now, kapag bibili kayo ng property dito, let's say nakabili kayo ng property sa Masinloc, every afternoon, pwede kayong tumambay dito, di ba? Ayan, no? Marami kayong pagpipilian na mga food stalls, no? Coffee stalls, yan. Ang lakas ng tama ng kape niya. Parang nagpalpitate ako dun Nitro. Ngayon ko lang narinig yun. Tapos dito, meron ding coffee dito. Boss Coffee. Yan no. So, dito naman ay meron silang yan. Hello, ma'am, sir. Anong po meron? Ano po, iced coffee, then we have non-coffee based. Non-coffee based. Yes po, mga strawberry milk, coffee milk, Okay. chocolate milk. Then we have also fruity soda Fruity soda. and sunset jam. Ano? Sunset jam po, Minute Maid with strawberry jam. Minute Maid with strawberry jam. Yes. Mhm. For the coffee po, we use mocha pot Mm. to brew coffee. Kopa, ano? To brew Mo- the coffee po. anong- Mocha pot. mo- Mocha pot po mocha. yun. Alright. Okay. Boss Coffee? Yes. So who's the boss? Who's the boss? Always the boss. Customer is the boss. That's right. That's right. Of course. That's why we call Ah. boss coffee. Anong oras kayo nag-o-open We dito? open 4 p.m. until 10 p.m. Alright.
So how's business? Doing good? Yes po. Mm-mm. Kasi talaga pasyalan kasi po dito. Yes, totoo. Anong oras marami tao dito? Ang mga 6, 6 or 5, 6, ganyan. Oh. Iba-iba naman po yung flow ng tao. Doon talaga sa buwan. So guys, when did you start your business? Only 2 months. 2 months. Yes. Okay. Barista po kami sa Dubai. Talaga? Yes. Talaga? So we decided to go back here in the Philippines for business. Tama naman yon. Hindi nyo na kailangan umalis. May pera sa Pilipinas, sa totoo Yes. lang. Oo nga eh. Oo. Ewan ko ba't sila Tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang. Oo. Tsaga lang. Oo, tsaga lang. Diskarte lang talaga. Take it from the barista from Okay. Dito na lang po, Miss. Ma'am. No, you can have the soup Okay. naman po. Para mas maganda. Sige. I hope nag-enjoy kayo sa video, sa pamamasyal natin dito sa Masinloc. Marami pang pwedeng ipakita sa Masinloc, kagaya ng Cotto Mines, ng Deep Farm. Actually, marami pang tourist spots dito, no? Pero ito kasi yung pinaka-accessible. Kapag ka, let's say, nakabili kayo ng property dito o dumaan lang kayo, no? Gusto niyo lang mag-unwind, punta kayo dito ganitong oras. Yung hindi mainit, napakaganda dito. Again, maraming salamat sa inyo. Okay, at sana nag-enjoy kayo ulit at hindi kayo na-bore. Bukas ulit, ibang town na naman ang puntahan natin habang nag-scout tayo ng property for sale. Maraming salamat. Ciao!